Panginoon, ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, muli nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ni isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siya nagsugo na iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ng isa. Sinungga ba naman ng iba, ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal at pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanya mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita niyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at sinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabuti. Ano pat, napuno ng panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ng mga panauhin at nakita niyo ron ng isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito na hindi ka nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin niyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis at mangangalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinatawag ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ikatlong linggo na ito na naririnig natin ang talinhaga na pinangangaral ng Panginoon sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Last week, yung mga utusan na hinahanapan ng ani na ubas. Ngayon naman, ito, isang hari na nag-iimbita sa kasalan ng kanyang anak. At naiintindihan ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan ang tinutukoy ng Panginoon. Una, sabi po rito, mayroong mga inanyayahan. Ang mga inanyayahan na yon, kung tutuusin, ito yung mga Hudyo. Ito yung lalong higit ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Pero, hindi sila dumalo. Hindi nila kinilala at pinahalagahan ang kasalan na yon ng anak ng hari. Ikalawa, mayroong iba, hindi nila pinansin. Yung iba naman, sinunggaban yung mga alipin, hinamak at pinatay. At dito, galit na galit ang hari, pinaparoon ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mamamatay taong mga yon, at pinasunog ang kanilang lunsod. Ang mga alipin na tinutukoy ng hari, yun po yung kanyang mga propeta, na nangangaral, nag-iimbita para sa pag-ibig ng Diyos. Ang Israel, sa kasaysayan, may panahon po yun na dalawang kaharian. Yung tinatawag na Northern Kingdom and Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, 10 tribo yun. Yung Southern, 2. Yung pong Judah, saka yung Benjamin. Yung Northern Kingdom, unang nabura po yun. Pinatapon yun at sinunog yung kanilang lunsod. At ang matitira na lang yung Southern Kingdom. At ito'y tinutukoy po doon. Ni isang hari doon sa Northern Kingdom na yun, walang tinuring ang Biblia na mabuti. Lahat sila masama.
At hindi na natayo po uli yun. At pagkaraan, nagpatawag na lang ang hari sa iba't ibang mga tao, lansangan. At alam natin ang ginawa ng Panginoon. Inanyayahan lahat. Pati mga Hudyo. Kahit ang mga makasalanan, maging ang mga Samaritano. Pero, huwag nating isipin na ganun lang kadali. Sa bandang huli, meron ding inanyayahan na hindi karapat-dapat. Hindi siya nagdamit na pangkasalan. Kaya nga po, pagninilaya natin ang ebanghelyo natin, maiugnay din natin sa buhay natin ngayon. Dahil ang inaanyayahan na ngayon sa piging ng Panginoon. At sa tuwing tayo nagdiriwan ng banal na misa, isang piging, di ba? Kaya nga meron po tayong entrance song na sa piging ng Panginoon, tayo'y natitipon. Ang tanong lang po doon, ano ba yung reaksyon natin? May tatlo na pwedeng tugon sa paanyaya ng Panginoon sa piging. Yung una, yung katulad ng pinakita ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Inanyayahan sila, pero nang inihahain na sila, tinatawag na sila para dumalo, handa na ang lahat. Anong sabi po doon? Hindi to pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Kung isipin po natin, tuwing araw ng linggo, inaanyayahan tayo para dumulog sa banal na hapag. Ilan nga ba sa atin ang may oras? Kung inaanyayahan tayo ng mga tao, nahihiya tayong tumanggi, nagbibigay tayo ng panahon, nagbibigay tayo ng oras, naglalaan tayo ng ating sarili. Sino kayang pinakamahalagang individual ang hindi natin dapat tanggihan at daluhan natin ng paanyaya? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Pero ilan sa atin, ang pagka tayo inaanyayahan, nagbibigay ng oras. Diba? Tanungin mo nga yung katabi mo, busy ka ba? Diba? Yan po ang kadalasan na dahilan. Yan ang kadalasan na dahilan kaya hindi tayo nagdadasal. Yan ang kadalasan na dahilan para hindi tayo magsimba. Busy ako eh. Marami kasing ginagawa. Wala kasing maiiwan sa bahay. Ako kasi nag-aalaga ng mga bata. Oh. Ako kasi yung gumagawa ng ganito. Kayo na lang. Basta ako, sarado Katoliko. Pinanganak ako at mamamatay akong Katoliko. Oh. Kaya yun, sabi ko nga po, sarado. Walang makapasok, walang makalabas. Oh. Wala nga ginagawang masama, ladi namang ginagawang mabuti. E di mabuti lang sa wala. Pero sabi nga po ng isang santo, if the devil cannot make us do bad things, he will make us busy. Kasi yun ang pinaka-subtle way, yun ang pinaka-simpleng paraan para malayo tayo sa Diyos. Yung kaisipan na marami akong ginagawa, busy ako, wala akong panahon, saka na lang. Tapos kung kailan na matanda, saka magiging disabled, saka sasabihin, Lord, pagalingin mo po ako, saka ako maglilingkod. Ano ginawa mo dati? Oh, lakas-lakas mo, saka ka ngayon hihirit. Sayang. Ang katwiran natin, busy. Kailan nga ba tayo hindi magiging busy? Kung isipin po natin, gaano nga ba kaabala o gaano ba kaabala ang pagdadasal? Ang hinihiling lang po sa atin, kung tutusin, magsimba kapag kaaraw ng linggo. Ilang oras nga ba yung pagsisimba para maging abala sa buhay? Isang oras. O sabihin mo ng dalawa, pati yung paghahanda mo patungo't pauwi. Ilang oras ay binibigay sa atin ng Panginoon sa sanlinggo? Di po ba? 168. 168 hours. 2 oras lang doon yung hinihiling sa atin. Tapos sasabihin pa natin, busy tayo. Sa tao na naglalaan at nagpapahalaga
may oras. Sabi nga, sa tao na nagmamahal, merong paraan. Love will always find a way. Kaya nga, ang kasabihan natin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kaya napakalungkot. Pag sasabihin ng tao, ay busy ako eh. Meron kasi akong project na tinatapos. Meron kasi akong mga gawain na hindi ko maiwan. Gano'n nga ba kahalaga talaga yung mga bagay na yon? At talaga ba siyang higit na mahalaga kaysa sa Diyos? Kaya dyan, magandang suriin po natin yung pahalagahan natin. Ano nga ba at sinong pinakamahalaga para sa atin? Nalala ko po nung malilit po kami. Pag meron kang ginagawa, ayaw mo talagang matigil. Kaya lang, meron mga bagay na gagawain na hindi mo pwedeng hindi gawain. At yun po yung pagkain. Di ba? Pag nakahain na yung pagkain, andyan na yung mga magulang. Oy, pumunta na kayo rito, kakain na. Kung isipin niyo po, ang sarap-sarap nga ng buhay mo, bakit? Kakain ka na lang. Hindi ka nagluto, hindi ka naghanda, hindi ka naghugas, hindi ka naghain. Kakain ka na lang. Ang kulang na lang, ipagnguya ka sa kakabatukan ng malulon. Pero hindi mo papansinin. Ang dahilan mo, busy po ako eh. Hindi maiwan yung kinakatikot, hindi maiwan yung project, hindi maiwan yung television, hindi maiwan yung laro, hindi maiwan yung mobile legend. Oh. Sayang kasi yung live, sayang yung points. Tapos ayan, pagagalitan na tayo ng mga magulang natin. Iwan nyo yan. Walang katapusan yan. Dito, pumunta kayo, pagkaraan nito, sa kanyo balikan yan. Bakit? Kasi yun yung mahalaga. Eh kung di ka kakain, hahanginin na utak mo. O, di ba? Pwede ba yung sundalong sumusugod na gutom? Paano makakalaban yun? Kung ang pagkain kailangan natin sa ating katawan, ang panalangin kailangan para sa ating kaluluwa. Kaya pag hindi na po tayo nagdadasal, magkakaloko-loko yung buhay natin. Marami sasabihin, Father, hindi naman ako nagdadasal pero mayaman pa rin ako. Hindi naman po ako nagdadasal pero makapangyarihan pa rin ako. Kaya lang, kapangyarihan at kayamanan o karunungan nga lang ba ang sukatan? Sa bandang huli, talaga nga bang magiging masaya ka para sa mga bagay na yan? Kung hindi mo yan ginagamit sa kabutihan, at ayon sa kalooban ng Diyos, mamamatay kang walang halaga. At wala kang babaunin sa kabilang buhay kundi kasalanan at kasamaan. Ang pananalangin, kailangan po natin yan sa ating buhay. Sabi nga po ng isang santo, araw-araw, dapat daw po, meron man lang tayong 15 minutes of prayer. Hindi sa lahat ng araw nakapagsisimba tayo. Araw lamang ng linggo kung tutusin, 1 oras o 2. Pero sa ordinaryong araw na kung meron tayong trabaho, meron tayong mga gampanin, hindi ibig sabihin, busy na tayo. Yun ang napakaganda po sa Panginoong Diyos. Sa kabila ng lahat na meron tayo galing sa Panginoon, sa kabila ng wala tayong karapatan, pero ang Diyos, binubuhay pa rin tayo, pinagpapala tayo ng maraming bagay. Nagtsatsaga sa atin, naghihintay siya kung kailan tayo magdadasal. Tayo, gusto natin, papansinin tayo, gusto natin tutuparin yung mga sinabi sa atin o ipararamdam sa atin yung kabutihan. Ang Diyos, napakabutit, napakatsaga. Kung kailan tayo gusto nating magdasal. Hindi siya nagrereklamo. Naghihintay lang talaga sa atin. Kaya nga po, 15 minutes, yun yung sabi ng isang santo. Sa araw-araw nating buhay, 15 minutes. Sabi mo, Father, matagal po. O di, hatiin mo. 5 minutes sa umaga, 5 minutes sa tanghali, 5 minutes sa gabi. Sandali lang yun. Isang commercial lang sa TV yun, kung tutuusin, 3 minutes. Isang commercial, isang katutak na commercial yung nandun.
Imagine mo, pag i-mute mo yun, at talaga gusto mo magdasal, makapagdadasal ka, kaya lang siyempre, parang napakahirap naman nun na panakip-butas lang yung panalangin. Pero kung kaya mong sayangin ang oras mo sa mga commercial na paulit-ulit lang, na hindi mo naman pakinabangan o gagamitin, ba't di mo gugulin sa Panginoong Diyos? At kadugtong na sabi po ng santo na yon, every day you need to pray, we need to pray at least 15 minutes. And if we are busy, yun po sabi niya, if we have so many things to attend to, marami tayong gawain, then we must pray at least an hour. Sabi, paano yun? Yung wala kang ginagawa, ordinaryo 15 minutes. Pero pag doon sang katutak, sang katerba yung gagawain mo, ang kailangan mo at least 1 hour. Abi, humaba pa. Naging 4 na doble. Pero kung isipin po natin, yun. Kasi parang pagkain. Pag naibigay mo sa sarili mo, yung pagninilay na yon, kahit anong abala, kahit anong gawain, kahit anong pagsubok, kahit anong intindihin, kakayanin mo. Kasi ang panalangin, ang biyaya po niya na nililiwanagan lagi ang isip natin. Pinalalawak ang puso natin sa pag-ibig. Pinatatatag at pinalalakas ang kalooban natin. At natunghayan natin yan sa Panginoon. Pag binabasa po natin ang banal na kasulatan, pagod ang Panginoon maghapon, nangangaral, nagpapagaling, kumakausap ng mga tao, magpapakain. Tapos hanggang sa gabi, gigising pa. At saka hahanap ng oras para magdasal. Sabi mo, saan humuhugot ng lakas yun? Sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang aking pagkain ay tumupad sa kalooban ng Diyos. Hindi po ba? Pag nakakagawa ka ng kasalanan, kahit maliit, nalulungkot ka. Pero pag gumagawa ka ng kabutihan, kahit napapagod ka, kahit sabihin nagastahan ka, nahirapan ka, napakagaang ng iyong kalooban. Yun ang pag-ibig, yun ang pagkilos ng Panginoon sa atin. Kaya po, huwag tayong maging busy. Bigyan natin ng oras ang pagdadasal. May kalawa po na huwag tayong magkulang yung pumasok doon. Pag-isipin niyo po, ang daming kinuhat, dinampot yung mga alipin para dumalo sa kasal. Iisa lang siya nakatangi-tangi, hindi nakapambihis pang kasal. Bakit? Pasaway. May padamit yung hari. Yung nga nagpapakasal, pag kumuha ka ng abay, pinadadamitan Hari pa. Kaya lahat ng mga dumalo, nakadamit pang kasal. Binihisan yun para nandun pagpasok nila. Nakadamit sila na tama, naka-dress code sila. Siya, makulit pasaway. Hindi siya nagbihis ng tama. Hindi niya pinahalagahan yung presensya ng hari. Hindi niya pinahalagahan yung kabutihan ng hari. Na yun yung maibibigay niya na presensya niya na nagpapahalaga siya. Wala naman siyang maibibigay. Makikikain lang siya. Kung tutusin, makikisaya pa siya. Pero yun po yung pangalawang tanong sa atin. Sa tuwing tayo dumudulog sa piging ng Panginoon, paano nga ba natin inihahanda yung ating sarili? Paano nga ba natin pinagiging dapat yung ating sarili? Ang pinaka-external at pinakapayak na paraan pagdating sa ating pananamit. Kaya nga nakalulungkot na po ngayon, kailangan pang ipaalala. Walang short, walang sando, ganyan. Kaya lang, pwedeng sabihin ng tao, Father, paano ko yun lang po talaga yung damit ko? Totoo naman po yun. Paano ko yun lang talaga yung damit mo? Ibig sabihin ba nun, hindi ka na pwedeng magsimba? Sino po rito yung mga 50 years old pataas? Taas nga ang kamay, yan. Umami na. 50 naman pataas Ako po, 57. O di ba nung araw, wala namang mga dress code na ganyan? Alam mo na yun. Kaya nga may commercial, di po ba? Kailangan pa ba i-memorize yan?
Pag linggo, ang suot mo yung pinakamagara mong damit. Nung araw, di pa po uso yung RTW. Ako, ang damit ko, naaalala ko yun. Pag Pasko, saka lang dumadating yung bagong damit. Ibibili po ako isang pantalon, saka dalawang t-shirt. Yung isa pang mano ng Pasko, yung isa pang mano ng bagong taon. Yun na yung pambihis mo buong taon. Wala RTW. Yung mga babae, pumipiraso lang sa damit ng nanay. Kaya pa nagsisimba, alam mo kung sino magkakamag-anak. Kasi yung kaputol ng palda ng nanay, nandun. May short ganito, mayroong ganyan. Pero lagi sinasabi yun, Sunday best. Tapos hindi lang yung panglabas na anyo. Sasabihan ka, tumahimik ka, magdasal ka kasi sisimba tayo, makikipag-usap ka sa Diyos. Ngayon, pag pinagsabi mo, magagalit pa. Bakit kasalanan ko ba maging sexy? Ito talaga yung kasuotan ko. Practical lang naman ako. Pagkaraan ko magsimba, sumba. Kaya isang suotan na lang. Buti ko, nagsisimba pa ako. Iba nga dyan, di naman nagsisimba. Iba nga dyan, nagsisimba, pero mga walang hiya. Hindi naman po ibig sabihin, dahil may nagsisimbang walang hiya, pwede ka na rin maging walang hiya saka hindi ka nagsisimba. Pwede ka rin naman magsisimba at maging mabuti ka. Kaya lang sa tao na sarado ang puso, laging may dahilan. Hindi ka mananalo sa argumento. Kasi sarado ang kaisipan at puso sa Diyos. Sabi nga nung isa, wala naman ika sa kasuotan yan. Bakit ika ganyan lang ba? Bihis mo, haharap ka sa Panginoon. But wala naman sa kasuotan yan. Nandun yan sa loob, sa kalooban. Di ba? Mapapahiya ka pa. Pero di mo masabing, pagsisimba sa gawa kabanalan, ganyan lang kasuotan mo, gusgusing ka. Dugyot na dugyot, pero kapag ka pumoporma ka, ang suot mo, lakos, penguin. Talaga nga nasa kalooban. Kasi yung pagbibihis natin, pagpapahalaga sa Diyos. Kung ang pagbibihis natin, nagbibihis tayo para sa Zumba, nagbibihis ka para sa party, nagbibihis ka para doon sa exercise o gym na pupuntahan mo. Ano ba mas mahalaga? Yung pupuntahan mo na yon o ang Diyos? Buti na lang ang Diyos mapagpatawad at mapagmahal. Pinagtsatsagaan tayo. Pero kung isipin po natin, yung pagbibihis natin, yung pag-dispose ng sarili natin sa yun ang pinakamaliit na pwede nating magawa para iparamdam natin sa Diyos na mahalaga siya. Hindi ako magse-cellphone, hindi ko kakausapin, iintindihin na iba. Ito sang oras ko na to, ilalaan ko para sa Panginoon. Bakit? Kasi lahat naman ng oras ko ng buong linggo, binigay niya na sa akin. Hindi ko na siya dadayain pa o ipagdadamot itong sandali na ito. Kaya po, yun. Hindi ko lang talaga nakikita ang pupuntahan para dire-diretso na magsuswimming. Kaya magsisimba nakabikini. Diba? Siguro kung nasa Boracay, baka may parokya po dun eh. Pero higit po sa panglabas na bihis, ang napakahalaga po yung ating kalooban. Ang dapat ibihis natin ay si Kristo. We should learn to put on Christ. At kung isipin po natin, hindi lang ibibihis natin si Kristo. Bakit? Kasi sa banal na piging, hindi siya idadamit at ibabalot lang sa atin ng Panginoon. Ang katawan at dugo ng Panginoon manunuot sa atin dahil tatanggapin natin siya na pisikal sa ating katawan. Saan yun ang tinapay at alak? Kaya dapat mabanaagan sa atin ang Panginoon. Gusto ko pong iwan sa inyong kaisipan, ano nga ba yung ibig sabihin po nun? Ano sinasabi ng mga apostol tungkol sa pagbibihis kay Kristo sa ating mga sarili? Balikan niyo po pag-uwi, Colossians chapter 3, verses 12 to 17. So madali naman pong tandaan. Pindutin niyo maski sa cellphone, Colossians chapter 3. Ano po sabi doon? Kaya nga, dahil kay hinirang ng Diyos, minamahal niya, pinili para sa Kanya, tayo po yun. Bininyagan tayo.
Hinahandog sa atin ng banal na Eucharistia. Tinatawag tayo ng Panginoon araw-araw, kaya tayo buhay ngayon. Dapat kayong maging mahabagin. Kung nasa atin po si Kristo, dapat tayo mahabagin. Diba? Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba'y mahabagin? Tinutulungan, nagliligpit ka ba ng pinggan pagkaraang kumain? Di ba? Tinutulungan mo ba ako pag may bit-bit? Naglilinis ka ba ng bahay? O, naliligo ka ba araw-araw? Di ba? Maawa ka naman sa mga kasama mo sa bahay. Ha? So, ang daming expression po ng pagiging mahabagin. Kasi yung mahabagin, nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ng iba. Kaya hindi ka nauutusan. Yung pag-ibig mismo ang mag-uudyok sa'yo. Kaya nga, yun sabi ng St. Paul, Caritas urget nos. Caritas Christi, the love of Christ urges us. Kaya mahabagin. Oh, mabait. Diba? Sabi mo sa katabi mo, ako ay mabait. Ayan. Oh, marami tayong alagang mabait sa bahay. Ha? Mabait ka nga ba talaga? Mapagpakumbaba. Ha? Mahinahon. Mapagtiis. Alam nyo, yan yung tanda ng pagmamahal. Kasi pag hindi ka mapagmahal, naku, bugnuting ka. Hindi ka magtsatsaga, iiwanan mo, pababayaan mo. Kaya po, yan yung mga palatandaan. Magpasensya kayo sa isa't isa. Sa panaderya, maraming yan. Diba? Nagpapasensya ba tayo? Kaya sasabihin mo, pasalamat ka't naging asawa kita. Pasalamat ka't naging anak kita. Kasi kung hindi, baka pinamigay na lang kita at iniwang kita. Pero minsan pag-isipin niyo po, ganung katalino Diyos. Ibinigay tayo sa isa't isa dahil kung hindi, wala namang magmamahal na lubos sa atin o uunawa sa atin. Kaya pahalagahan natin yun. Kasi pag pinahalagahan natin yun, nandun tayo sa landas ng kabanalan. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon. Higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Yun po yung tanda. Sa bahay ba, nagkakasundo ba kayo? Nagkakaisa ba kayo? Nagtutulungan ba kayo? Nagpaparaya ba kayo? O baka lagi kayo nag-aaway, nagtatalo, nagtatagisan? Kahapon meron po akong binlesa na bahay, kiusap, kasi wala daw silang makuhang pari. Sabi ko, 2:00 lang po kako ko pwede. Para lang mo pagbigyan. Estudyante po namin noong araw yung isang anak niya. Okay lang po, Father. Yung mga bisita namin, later pa po. Ayos lang po mahalaga po sa amin mablesan. Kaya po ako tuwa. Nung pagpasok ko, kumpleto. Nandun yung nanay, nandun yung tatay, nandun yung 7 anak, nandun yung 7 apo, pati mga asawa. Tapos lahat nakapula, naka-costume, naka-uniform. Kaya meron po bang may birthday? Wala naman po Ito po ang bunso sa 28 pa, ganyan. Kantahan na ako natin. Totally, may kandila naman. Pagkaraan nun, alam niyo naman yung typical na bahay, mga nakatapak pagdating sa loob ng bahay. Pero merong patsinelas. Pare-pareho din ang kulay pula na may bagting na itim. Pero pag tiningnan niyo po yung mag-anak, mararamdaman niyo yung saya. Hindi mo sa sabihin, baka naman, Father, kailan nakangiti, nakaharap sa inyo. Hindi. Mararamdaman mo yung pagmamahal. Alam mo, may mga kanya-kanyang sumpong yan. May kanya-kanyang kahinaan. Pero mararamdaman mo yung, kung tawagin nila kuminsan, yung positive energy na yun na ito yung ginagawa ng pag-ibig sa buhay ng tao. Kaya nga, sasabihin po ni na St. Paul, kaya paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, magpasalamat kayong lagi. Dahil ang salita ni Kristo, hayaan niyong lubusang manatili sa inyong puso. At buong puso kayong umawit at anumang sabihin niyo at gawin niyo lahat sa ngalan ng Panginoon. Kaya laging may galak, laging masaya. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang masaya? Tumatawa kahit walang dahilan.
O, pamandaluyong na yan. Ha? Pero pag nagsisimba po tayo, hindi nasuya. Kasi meron iba kasi ibang, kaya di lang maramdaman, buong misa, nakaganyan lang. Hindi. Pag talagang ramdam mo yung gala, yung lahat yan, sumasagot ka, umaawit ka, taimtim ka doon sa paggawa. Hindi ibig sabihin, mawawala problema o sakit. Nandyan lahat yan, hanggat buhay ka. Pero kasama mo, nararamdaman mo ang Panginoon. Alam mo, yung pag-ibig, nararamdaman mo doon sa mga taong kasama mo, pamilya mo, kaibigan mo, mahal sa buhay mo. Kaya lagi po tayong magdasal. Tumawag lagi tayo sa Panginoon at baguhin lagi tayo para higit tayong maging mukha ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa.